Ayun, magandang gabi sa inyo lahat. Araw po ng kalayaan ngayon at ipinagdiwang ni PBBM. Kanina, itong ating Independence Day. Diyan lang magaling yung presidente natin, ano? Pag may mga okasyon na ganyan. And then after that, uuwi na sa Malacanang, party-party na. Hindi natin talaga nakikita na nagtatrabaho eh. Lilitaw lang siya pag may mga okasyong ganyan. May anniversary ng AFP, PNP, sa Navy. Tapos wala na. Araw ng kalayaan. Malaya ba ang mga Pilipino? Ang ating bansa? Malaya ba sa korupsyon? Nakalaya na ba tayo sa korupsyon? Naumpisahan na ito ni Tatay Digong. 6 na taon, ano? Pero wala, naudlot na naman. Ito na yata ang administrasyon na pinakakorap in the history. Kasi yung 2025 national budget natin, ayan, tinaguri ang most corrupt budget in the world. hindi naman hindi naman in the world. Pero ang topic po natin, gusto ko lang i-compare itong 125 million confidential fund ng Office of the Vice President versus 150 kada pirma sa impeachment ni VP Sara. So, yan po ang topic natin. Pero yan nga, araw nga ng kalayaan, parang wala namang kalayaan. Kagaya namin, mga vlogger, ginigipit. Hindi natin maramdaman na malaya tayo dito po sa poder ni Bongbong Marcos, sa Marcos administration. Anyway, kasi marami pong mga posts, marami tayong napapanood na video. Unahin na natin yung mga congressman na meron ng papreskon, meron pang pamisa, ano? So, ayan, yung ginagawa nila, nagdadrama at marami tayong netizen na nababasa, mga comment, mga artista, kung saan ito'y dulot ng ginawa ng impeachment court sa Senado, no? Hindi na kasi tinatawag na Senate dahil may impeachment trial. Ang tawag na sa kanila ay impeachment court. Alright? Dahil dun po sa ginawa ng impeachment court na ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara, ayan, nagyayaw-yaw yung mga, well, marami sa kanila mga troll na nababasa natin na mga nagpo-comment, na nagpo-post, no? Pero meron din pang mga netizen, mga mamamayang Pilipino na budol pa rin hanggang ngayon. So, gusto ko lang silang paalalahanan, no? Ang Operation to impeach VP Sara, ito po'y nagsimula sa 125 million confidential fund. Alright? Yan yung tinarget nila para masiraan una si VP Sara hanggang sa maka-penetrate sila, magkaroon sila ng momentum para ma-impeach si VP Sara. So, inumpisahan ito ni Tambak ayon kay VP Sara, nag-meeting itong sila Castro and Dagang, no, doon sa Forbes Park sa bahay ni Romualdez. Yan po ibinulgar ni VP Sara, no, sa kanyang mga press con din, ano. Ang alam natin, binulgar din ni VP Sara si Castro, Trillanes at si Hontivirus. Isa lang ang kanilang handler. So, itong tatlong ito, ang pangunahing attack dog, pangunahing mouthpiece ni Tamba. Alright? So, isasama na natin yung mga troll. Ang troll po, kasama dyan, media.
Media po. Troll din yung mga media. Vlogger, victory vlogger, B as in boy vlogger, no? Mga TikTok user, FB user, pati yung mga analysis, yung mga professor, mga dean, analysis daw, political analysis. Ano rin yan, meron ding, may monthly din yan. Meron. At yung mga attack dog. So, diyan pa lang, no? Diyan pa lang, gumagastos na. Gumagastos na itong grupo ni Tamba. At syempre, saan kinukuha yan? Sila yung may hawak ng budget ng Pilipinas. Alright? So, ang namamahala niyan, pagdating sa pag-issue ng mga cheque, ay PCO, Philippine Communications Office, no? So, bukod dyan, meron ding mga congressman. So, ito po yung Operation Impeach, Operation Siraan, si BP Sara, lahat na, kung ano itawag nyo. Yan yung operation, ano? So, bukod dyan sa mga troll, mga dog attack dog, mga congressman, ito na nga, wineponize ang House of Representatives. Ginawa itong isang malaking missile para ipantira kay BP Sara. So, nandyan na yung mga hearing at narinig natin magkano per hearing. O, di ba? Narinig natin yan, no? Isama mo na ang PNP dahil doon po sa mga nangyaring kikidnapin sana yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, si Lopez ba yun? Kalimutan ko, yung babae, no? Kasama na rin PNP dyan. So, pagdating po sa paggawa ng budget, si Tamba, si Saldico, yan po yung sila pong dalawa, no? Nabanggit na rin yan ni BP Sara. Silang dalawa ang gumagawa ng budget ng Pilipinas. So, diyan po kinukuha yung mga parang parang ito yata yung pyramid nila. No? Diyan po kinukuha yung budget para dito sa mga mga kagaya ni Castro, Trillanes, para sa operation to impeach BP Sara. Kasi lang ako, parang natatangahan lang ako sa iba. Bukod sa mga troll na nababasa natin nagpo-post, kasi merong Sara Lustay, may nilustay daw si BP Sara. Pero yung 125 million confidential fund, ang hinihintay ko na sabihin nila magkano ba ang ninakaw ni BP Sara. Hanggang ngayon po wala silang masabi. Wala silang masabi kung magkano talaga ninakaw. 125 million ba? Nung inaudit na ng COA itong confidential fund, hindi naman yung buong 125 confidential fund ang na-plug, kundi 70 million lang. At yan ay appealable. At binibigyan pa si Vice President Sara Duterte o OVP ng 6 months. At ang alam ko, nakapag-submit na, dahil na nakulangan lang sa dokumento, nakapag-submit na ang OVP ng mga kailangan nilang dokumento, pero wala pang hatol. Kasi mainit na usapin po ito eh. So, ang pagkakaalam natin, nag-umpisa po ito noong October 2023 sa bibig ni Franz Castro hanggang 2025. So, yung gastos dyan, kung iisipin nyo, barya lang compare sa 125 million confidential fund. Sabihin nyo nga, Sara Lustay, yan yung nakikita natin, nababasa natin sa mga posts ng mga dilawan, andyan yung mga komunista,
kasama na yung kaparian, mga namamahala ng mga law school, mga school ng mayayaman. So sa kampi-kampi na naman sila. Andyan siyempre Dilawan, Pinklawan. Okay. Wala pa dito yung pirmahan na 150 kada pirma. So i-compare lang natin, ano? So gumawa tayo ng mathematics. Ang lahat ng pumirma na congressman ay 215. After nga nun, sabi, 245 pa nga. Umabot daw sa 245. So, 215 na lang. At ito namang 150 million, hindi naman po sa atin ang galing to. Marami na pong congressman ang nagsabi niyan, ano? Si Prasco. Sinabi niya, pumirma siya dahil kapag hindi siya pumirma, hindi magkakaroon ng budget, ng pondo ang kanyang opisina. So mawawalan ng project ang mga taga saan ba siya? Sa Linoan, Cebu. Nagsalita rin 'di ba si Richard Gomez? Okay lang, wala kaming pondo, hindi ako pipirma diyan. Kahit walang pondo, ang importante, ang congressman nyo may paninindigan. 'Di ba? Hindi ko makalimutan 'yan eh. At marami na pong nagsabi hanggang sa natapos nga yung eleksyon, si Toby Chanko nagsalita na rin. O, di ba? Kaya hindi po sa atin galing itong chismis na ito na 150 million kada pirma. 50 million mapupunta galing sa AKAP, AIX, sa mga ayuda at 100 million sa mga pet project ng congressman. DPWH po yan. So, doon po sa 50 million pamimigay ng ayuda ng mga congressman. Ang tanong ko, kayo ba nabigyan? Of course, mayroong mga nabigyan. Pero nabigyan ba lahat? Lahat ng constituent ng isang kongresista dyan na nakatanggap, pumirma, nakatanggap ng 50 million? Nabigyan ba kayong lahat? O kaunti lang ang ipinamigay at ginamit na sa eleksyon yung natitira? At baka marami pa dyan ay nabulsa. Yung 100 million para sa mga pet project, kamustahin nyo yung congressman nyo? Anong petsa na? July na. Ano na ba ngayon? Hindi ko alam yung month. Teka nga. June pa lang pala. Iniisip ko Independence Day. July pala ang Independence Day ng Amerikano. So, June 12. biglang nakalimutan ko yung petsa. So, saan na ba tayo? Sa 50 million sa pang-ayuda. So, alam ko dyan hindi lahat napamigay yan, no? Yung iba dyan ginamit sa eleksyon. Mga gastusin nila sa eleksyon at marami dyan na natira pa. Hindi pa naubos lahat yan, naibulsa yan. So, yung 100 million naman sa mga pet project, tanungin ko kayo, kung mayroon kayong nakikitang mga proyekto ng congressman nyo, yung pumirma. Kasi, ang iniisip ko po, parang hindi sila nanghihinayang, no? Doon sa ginastos, sa pirma lang. Okay, 215. So, sa 150 million times 250, ito po, 32 billion 250 million. Yan po yung kabuuan. Versus 125 million confidential fund. Hindi kayo nanghihinayang dito? Saan na po napunta ito? Ano pong napala ng bansa natin dito? Ang laking pera na to. 32.2 billion pesos. Versus 125 million. Kayo, inaartihan lang kayo. Hanggang ngayon, budol na budol pa rin kayo. Dinadramahan lang kayo nila De Lima, nila Castro, Richard Jokno,
at mga congressman. Tapos, mababasa ko, proud na proud sila sa House of Representatives. What? Pero, siyempre, iniisip ko rin, baka troll ito. Wala sila sigurong ibang pagkukunan, ano? Kaya, maging troll na lang. Okay lang yan, kapit sa patalim na lang. Pero, meron din siguro na, hindi naman troll, pero budol na budol pa rin ngayon, kagaya ni Agot Isidro. Ha? Agot, ito yung ginastos, oh. 32.2 billion kada pirma. O sa pirma. Sa pirma ng mga congressman. Tapos ang ibabato nyo, 125 million. Hindi nila alam, hindi nila masabi kung ninakaw nga ba. Ano yung sinasabi nila? There is a possibility that there is a corruption. Ini-English lang eh. Kasi yung iba, aminin natin, hindi gaanong nakapag-aral eh. Grade 1, grade 2 na lang ang tinapos, tapos sumama na sa kanilang tatay pa sa pangingisda, sa paglalaot. Tinamad na mag-aral. Ganyan po yung ibang, ako may kaibigan akong ganyan eh. Grade 2 lang, ayaw nang pumasok eh. Sumama na lang sa tatay, mangisda. Kaya, kulang po sa kaalaman eh. O kayo po ang tatanungin ko. 32.2 billion. Compare mo sa 125 million. Sino naglustay? Sino naglulustay? Tapos matatawa na lang ako. Ang daming nagko-comment, oh, Sara Lustay, Sara Lustay. Wow! Nasaan na? Nasaan na ang utak nyo? No? So, saan napunta yan? Yang 32.2 billion na yan. Alam ko, yung iba, nakatanggap, marami nakatanggap, pero lahat ba nakatanggap? Di ba? Alam natin, yung iba talagang ginamit sa eleksyon, ginamit sa pambili ng boto, kaya nakakabili sila ng mga luxury car, luxury bag, mga milyones na alahas, milyones na relo. Yan po yung mga nakikita natin kapag rumampa na si Kimbo. Sa mga nakatanggap ng ayuda, pera nyo rin yan. Di nyo ba naisip yun? So, yan po. Gusto ko lang i-compare at isampal sa utak ng ibang mamamayan na hanggang ngayon budol na budol pa rin. Yan po ang ginastos. Ang problema, yung articles of impeachment, ibinalik sa Kamara. Ano na nangyari sa 32.2 billion? Hindi ba panglulustay yan? Bukod pa sa mga sa mga troll pambayad sa media, vlogger, TikTok user, FB user. O di ba may report diyan yung bilyonaryo kung saan isiniwalat ng OpenAI na mayroong mga troll army ang mga Marcos. Nabasa niyo ba yan? Tapos sasabihin nila ang mga Duterte ay maraming troll farm. Sa katunayan, nakatulong ba kay Tamba itong pag-hire nila ng troll? Pagbabayad nila sa media, nakatulong ba? Hanggang ngayon, pit-pit na pit-pit yung 1% niya sa survey eh. Hindi man lang lumulobo, nagiging 2. Hindi man lang bumibilog, nagiging 3. No? Pit-pit na pit-pit yung 1% eh. Walang asenso. O sino ngayon ang lustay? Ha? Sana wag tayong masyadong magpakatanga. Konting tanga lang, okay na yon. Pero yung sobra-sobrang tanga, hindi na po akma sa panahon ngayon dahil ang hirap na po ng buhay, tas tatanga-tanga ka pa. Kailangan na medyo alugin natin yung utak natin. At wag kayong papadala sa mga padrama, pamisa nung mga kaalyado ni Tamba.
Yan po ang realidad. Ito po ang realidad. Pinupukol nila yung 125 million para matabunan nila yung ninakaw nila sa PhilHealth, sa Land Bank, sa ADB, GSIS, SSS. Mga kinuhaan ng bilyon-bilyon yan ano pang mga flood control. Ang dami. Tapos wala tayong makitang mga proyekto. Magkano ang budget ng DPWH? Halos mag-trillion. 900 billion. Magkano yung mga yung mga budget ng yung wala pang pondo? Nakalimutan ko. Daan-daang billion din po yun. Hindi kayo nangihinayang dyan? 125 million confidential fund. Napakalaki ng nawawala sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. 32.2 billion kung ilalagay mo yan sa edukasyon, sa health. Ang daming hirap na hirap sa dialysis. Ang laking pera niyan. Sige, ipukol nyo ngayon yung 125 million. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.